Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaban ng tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, ikapitong buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaban ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kadamitang naruroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ng kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. Walang ibang laman ang kaban kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila ay nasa Horeb, matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo ay napuno ng ulap, anupat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo ay napuno ng kagila-hilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, "O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit. Ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaban ng tipan. Sa bukid ng Haar namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ng Poon ay puntahan natin. Sa harap ng trono siya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, Poon, pumasok ka kasama ng kaban. Ang kabang sadisad ng kapangyarihan, ang mga saserdote, bayaang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang suligaw sa galak, sa lingkod mong David. May pangako ikaw, Panginoon namin. Ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aleluya! Aleluya! Ipinang-aral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang dinamot. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa, at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglungsad nila, nakilala siya agad ng mga tao kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga pook sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.